Maligayang pagdating, mga mahal na manonood sa aming channel na Biyenan at Manugang. Sa handaan para sa kasal na ipinagselebrasyon ng pamilya ng lalaki, inimbitahan nila ang 180 katao at pinayagan silang umorder ng kahit ano. Nang matapos ang lahat, hinihingi nila na ako ang magbayad ng bill na nakakahalaga ng 83,380,000. Ngumiti ako, hindi pa ako kasal, kaya bakit ako magbabayad? At hawak ko ang bill na iyon ng tuwid. Sa gitna mismong seremonya, noon ko naunawan sa malaking pagkabigla na hindi nila kailangan ang isang maasahang manugang, kailangan nila ngang walang katapusang ATM para masapatan ang kanilang kayabangan at walang katuturang pagmamalaking buong angkan. Ngayon ang araw ng aking kasunduan kay Rodrigo. Sa sandaling ito, dapat akong magningning sa kaligayahan. Nakataas ang baso ng champagne, tinatanggap ang mapagbati mula sa makabilang panig ng pamilya, ngunit hindi. Nakatayo ako, nag-iisa, sa gitna ng malaking bulwagan ng isa sa pinakamagandang restaurant sa Bonifacio Global City, Taguig ***. Sa nanginginig kong kamay ay hawak ko ang manipis na papel na tila mabibigat na bumagsak sa malamig na marmol na sahig. Sa paligid ko ay patuloy ang ingay at saya, talinghagang baso at plato, malakas na hirit at sigaw ng mabuhay na nakakatunog sa matamis na musika na maingat kong pinili nung nakaraang linggo. Ang amoyng masamang brandy, natitira ng pagkain at murang pabango ay nagsama-sama sa isang nakakapit na hangin, parang may pumipiga sa aking dibdib. Ang aking puso ay kumakabog hindi sa excitement ng isang nobya, kundi sa lumalapit na gulat at takot. Sa harap ko ay nakatayo ang manager ng restaurant. Magalang ang kanyang postura, ngunit matatag ang kanyang tingin. Bahagya siyang yumuko at sa mahinahong boses na parang mga karayom na tumatarak sa akin, sinabi niya, "Ginang Marina, narito ang panghuling bill para sa handaan ngayong gabi. Ang kabuuang halaga, kasama ang mga karagdagang order, ay umabot sa 380,000. Pakisuri at bayaran upang masara na namin ang aming takdang oras." Nakinig ako na parang nasa panaginip, 3,380,000 rosom. Ang bilang na iyon ay nagsayaw sa harap ng aking mamata. Malaki, absurdo, halos nakakatawa sa kairasyonalan nito. Malalim akong huminga, sinusubukan pigilan ang pangingining ng aking boses mula sa galit na lumalapit. Nang direktang tumingin sa manager, malinaw kong sinabi, "Nakakamali po ba kayo? Nagpadala na ako sa hinaharap kong biyenan na si Gina, 10 araw na ang nakakaraan ng 80,000 para sa organisasyon. Nakasundo tayo sa isang handaan para sa 50 bisita na may karaniwang menu. Saan nanggaling ang napakalaking halagang ito? Kanino itong bill? Hindi ito mula sa aming kasunduan." Malalim na huminga ang manager ng may hitsurang simpatya. Kumuha siya mula sa folder ng isa pang dokumento, isang detalyadong listahan ng pagkain at aktwal na bilang ng mesa. Sinimulang ipaliwanag niya ng maingat, "Ginang Marina, totoong orihinal na 50 tao lamang ang inorder. Gayunpaman, ngayong umaga, hiniling ngang kinatawan ng pamilyang lalaki si Gina na palawakin ang bulwagan at magtakda ng 13 pang mesa dahil biglang dumami ang bisita. Bukod dito, hiniling niyang baguhin ng ganap ang menu sa pinakamahalagang pagkain, bilang pampagana, hipon at talaba, pangunahing putahe, litson de leche at crispy pata ang pinakamagastos sa aming listahan at premium na lambanog at red horse sa halip na ordinaryong alak. 3 beses naming kinumpirma kay Gina at 3 beses niyang kinumpirma na ang lahat ng gastos ay sakop ng inyong panig. Alalaha, kinuha ko ang listahan at lumabo ang aking paningin. 20 lechon de leche na may kasamang pinakamahalagang side dish, 12 ng bote ng premium na San Miguel at imported na wine, bawat isa'y alam ko na nakakahalaga ng daan-daang piso. Ang bilang ng mesa ay tumalon mula 5 hanggang 18. Hindi na ito ang mayos at maalab na kasunduan na pinag-usapan ni Rodrigo at ako.
Ito ay parang isang piging ng mayaman, isang palabas ng kayamanan hindi pakdiriwang ng dalawang simpleng tao, isang opisina trabahador at mayari ng maliit na negosyo ng damit. Lumingon ako sa pangunahing mesa. Doon, may mamulang pula ang mukha mula sa inumin, nakaupo si Rodrigo. Nagtataas siya kasama ang mga lalaking hindi ko kilala. Si Gina naman ang aking hinaharap na biyenan ay nakatayo sa gitnang karamihan, malakas na tumatawa at nag-gesture. Nakasimot siyang maliwanag na velvet na damit at may kumikinang na gintong kwintas sa kanyang lig. Ganap siyang nakmumukhang nasisiyahan at may pagmalaki kabilang sa kabaliktaran ng aking nalulungkot at nababahala na kalagayan. Lumitaw ang isang kakilakilabot na hinala sa aking puso. Naalala ko kung paano si Gina, ilang araw na ang nakakaraan, ay umiwas sa aking matanong tungkol sa paghahanda ng handaan. Ipinagpapalapalad niya ito at sasabihin, "Marichel, anak, abala ka sa iyong matindahan, ibigay mo sa mga nakatatanda ang mga ganitong bagay, ayusin namin ng maayos." Nagtiwala ako sa kanya, iniisip na malapit na akong maging bahaging kanilang pamilya at walang alinlangang nagpadala sa kanyang 150,000 lahat ng aking iPhone. Sinabi ko pa na kung may matira, ipanatili niya para sa kanyang magastos. At ngayon, nasa harap ko ang isang hindi pa nababayarang bill ng 83,80,000. Kasama ang ali ko sa tabi si Kumenta, nola na ibinigay ko na ang kabuwang gastos ng handang ito ay halos kuli-kubi sa 30,000. Ang perang ito ay pawis at dugo ko. Resultang walang tulog na gabi, maagang pagbabangon, bawat sentimo na kinita sa maraming taon ng negosyo. Kinupit ko ang bill sa aking kamay, kumuhat ang papel sa ilalim ng makaputing-puting halit na makadaliri. Hindi ako kuripot. Kung ang pamilya ni Rodrigo ay makaproblema, tutulungan ko sila. Ngunit ang nangyari ngayon ay hindi tungkol sa pera, ito ay tungkol sa respeto, sa tiwala. Bakit nila binago ang lahat ng walang sinabi sa akin ni isang salita? Bakit nila ginawa ang aking selebrasyon na isang napakalaking pasanin sa pananalapi? Tumingin ako sa aking mamagulang. Ang aking ama, isang retiradong guro mula sa Quezon City, ay lumiliit sa sulok ng mesa, nakmumukhang naligaw sa maingay na karamihang ito. Ang aking ina ay malungkot na nakatingin sa mga bunton ng untouch na pagkain sa mga plato na itinutula ng mga bisita palayo. Ang aking pamilya ay namumuhay ng simple at marangal. Hindi kami sanay sa ganitong pagpapakitang gilas at pag-aaksaya. Sa pagmamasid sa kanila, lumiyap ang aking puso. Ipinangako ko sa kanila na magdadala akong marangal na manugang, na magkakaroon kaming disenteng kamag-anak. Ngunit parang ang pangakong ito ay madudurog sa simula pa lamang. Naghihintay pa rin ang manager. Patuloy na tumutuktok ang musika, ngunit sa aking ulo ay tumatahol lamang ang tunog ng pagtataksil. Malalim na huminga ako, itinatapon ang aking karaniwang kalambot. Negosyante ako, alam ko kung kailan maging malambot at kung kailan maging matatag. Hindi ako papayag na maging titirik sa kamay ng iba kahit ang mga kamay na iyon ay pag-aari ng aking hinaharap na biyenan. Determinadong naglakad ako patungo kay Gina. Ang aking magabota ay tumatahol, enerhe malinaw at matatag na ritmo sa sahig. Ang bayo sa aking puso ay nagsisimula na at alam ko, kapag lumipas ito, wala nang magiging katulad ng dati. Lumapit ako kay Gina ng tiyak nung sandaling siya, ng ganap na kasiyahan, ay naktatapik ng tela sa kanyang malabi pagkatapos ng mataba na pirasong litson. Nang makita niya ako, itinataas niya ang kanyang mata. Ang kanyang mapilik mata ay sumikip sa ngiti, ngunit agad kong nakilala ang pagkukunwari sa tingin na iyon. "Marichel, anak, bakit hindi ka nakaupo? Malamig na ang lahat." Sariwang-sariwa ang litson ngayon, personal kong hiniling sa restaurant na pumiling ang pinakamahusay. Pinigilan ko ng mahirap ang galit na humihiyaw sa aking lalamunan at iniabot ko sa kanya ang bill. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses. "Ate Gina, dinala sa akin ng manager ngayon ang bill na ito. Hinihiling nilang magbayad ng karagdagang 83,80,000.
Nais ko sanang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Saan napunta ang 550,000 na ipinadala ko sa inyo 10 araw na ang nakakaraan? Bakit lumabas ang napakalalaking karagdagang halagang ito? Sandaling tiningnan ni Gina ang bill at hindi nagbago ang kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang baso, uminom at tamat na sumagot na parang tinanong ko siyang isang bagay na hindi karapat-dapat pansinin. Ay nako, labis ka nang nag-iisip. Isang beses lang mangyayari ang ganitong araw sa buhay. Bakit bilbilin ang bawat sentimo? Hindi naman maganda. Nakita ko na maganda ang restauran, masarap ang luto, kaya nagimbita ako ng kaunti pang kamag-anak mula sa Cavite para masaya sila para sa inyo. Di ba mahiya na 3 mesa lang ang handaan para sa nag-iisang anak na lalaki? Tatawaanan tayo nga tao. Nabigla ako sa ganitong kawalang malasakit. Asterisk counting kamag-anak times iyon ay asterisk 13 mesa asterisk. Halos asterisk 180 katao asterisk na hindi ko kailanman nakita sa aking buong buhay. Itinaas ko ang aking boses. Ate Gina, ang problema ay hindi sa pagbibilang. Nakasundo tayo mula sa simula na mag-iimbitahan lamang ng pinakamalapit, hindi hihigit sa 50 tao. Lahat ito ay maingat naming tinalakay ni Rodrigo. Bakit kayo nagimbitang napakaraming tao at binago ang menu ng walang pakonsulta sa akin? Negosyante ako at may plano sa pananalapi. Ang pera ay hindi tumutubo sa puno. Malakas na inilagay ni Gina ang kanyang baso sa mesa. Tumuno ito ng marahas. Sumimangot siya. Lumalakas ang kanyang boses. Nakakaakit ng pansin ng mga katabing mesa. Paano ka nakikipag-usap sa akin? Ako ang iyong biyenang hinaharap. Inaalagaan ko na maganda ang kasal ng aking anak para hindi tayo mapahiya sa harap ng mga tao. Anong masama roon? Hindi ka pa tumatapak sa aming bahay. Gusto mo nang magutos sa biyenan mo. Ang bawat garlic ay bilangin mo. Hindi ganon-ganon kayamanan ang pamilya namin, ngunit mayroon kaming nga tradisyon at dangal. Nagkaroon kang kaunting pera at akala mo mari ka nang magturo sa mga matatanda. Ang kanyang masalita ay parang isang timbangang malamig na tubig. Naunawaan ko nang may kagulat na ang babaeng laging nagbibigay sa akin ng mga papuri. Pinupuri ang aking katalinuhan at kagandahang loob tuwing bumibisita ako sa kanilang bahay. Ay nagpakita na ngayon ng kanyang tunay na mukha, isang mapanglait, mapangapi at walang prinsipyong tao. Nagtatago siya sa likod ng titulong ang biyenan at walang saysay na kayabangan para bigyang katwiran ang kanyang kasakiman at kawalang respeto. Lumingon ako, ang mga kamag-anak ni Rodrigo ay nagbubulong-bulungan na itinuturo sa aking direksyon. Tinitignan nila ako ng may pagkondena na parang isa akong maramot na manugang nanandamot ng pera para sa pamilya ng asawa. Ang pakiramdam ng sakit ay sumabak sa aking lalamunan. Ang luha ay handa ng bumaksak, ngunit pinigilan ko ang sarili. Hindi ako maaring umiyak ngayon. Ang pagiyak ay magpapakita ng kahinaan, pakilala sa pagkatalo. Malalim na huminga ako at sinubukang muling ipaliwanag ng mas malambot. Ate Gina, hindi ninyo naunawaan. Hindi ako nanggagamit ng pera para sa kasal. Ngunit ang 550,000 na ibinigay ko sa inyo, malaking halaga iyon. Sa pera na iyon, maari sanang maayos na handaan para sa 50 tao tulad ng pinlano natin. Ngunit ngayon, hinihiling ng restoran ng karagdagang 380,000. Sabihin ninyo sa akin, saan kami ni Rodrigo makakakuha ng ganyang halaga ngayon? Nasa aking madamit ang lahat ng aking puhunan. May mga limitasyon ang mga credit card. Iniling ni Gina ang kanyang malabi at walang kompetensyang itinuro ang kanyang daliri sa aking no. Ay, huwag kang magarte ng mahirap. Lahat ay nakakaalam na ikaw ang mayari ng isa sa pinakamatagumpay na butik sa Alabang. Ilang 100,000 pisong iyon. Kunin mo ang iyong black card. Gamitin mo isang beses at tapos na. Isipin mo na regalo mo sa mga magulang ng asawa mo para may pagmalaki nila sa mga kamag-anak. Ano ang mas mahalaga, ang pera o ang relasyon? Kapag naging manugang ka na, maraming beses kang mangangailangan ng tulong ng kamag-anak.
Magastos ka ngayon para mapanalunan mo ang kanilang pabor. Ano ang mawawala sa iyo? Pagkarinig ko niyon, nawalan akong salita. Kaya pala sa mga mata ni Ginaa at ng buong pamilya ni Rodrigo, hindi ako higit pa sa isang ATM machine. Itinuturing nila ang aking ari-arian bilang kanilang sarili. Tiwala silang obligado akong bayaran ang kanilang walang katuturang kapalaluan. Hindi siya interesado sa aking madamdamin, hindi siya nababahala kung paano kami ni Rodrigo mabubuhay pagkatapos ang kasal kung kailangan naming magutang para bayaran ang piging na ito. Ang parirala, ano ang mas mahalaga? Ang pera o ang relasyon ay napakasiniko. Para sa kanya, hindi mahalaga ang pera dahil sa akin, hindi sa kanya. Gastusin ang sa iba siyempre, hindi masakit. Tumingin ako sa bill sa aking kamay, pagkatapos sa kanyang mukha na punong hamon. Ang respeto sa babaeng ito ay nawala na. Naunawaan ko, kung ngayon ako sumuko, kung kinuha ko ang aking card para mapanatili ang tinatawag nilang kapayapaan sa pamilya, sa natitirang buhay ko ay magiging alipin ako ang walang kasiyahang kasakiman ng angkang ito. Sa tense na kapaligiran, lumingon ako para hanapin ang kaligtasan, para hanapin ang isang boses ng katarungan. At ang tanging taong maaari kong pagkatiwalaan ay si Rodrigo, ang lalaking balak ko sanang itiwala ang aking buhay. Nakaupo siya sa katabing mesa, ilang hakbang lamang mula sa amin, malinaw niya ring narinig ang buong usapan, bawat absurdong salitang kanyang ina. Tumingin ako sa kanya nang may panalangin, umaasa siyang tatayo siya, magsasalita para sa aking depensa, o kahit man lang ay susubukang gawing maayos ang sitwasyon. Inaabangan ko siyang sabihin, "Nanay, mali ka," o "Ibigay mo sa akin ang bill." Ngunit wala. Nakaupo si Rodrigo. Walang malasakit na naglalagay sa kanyang plato ngang malaking piraso ngang litson. Kumain siya ng may gana na parang maaring gumuho ang mundo, ngunit hindi nito maapektuhan ang kanyang hapunan. Itinaas niya ang kanyang baso, naktuas kasama ang tiyuhin na nakaupo sa tabi niya, at malakas na tumawa. "Para sa inyo, Tio Jun, ang lambanog ay napakahusay. Parang naging pisara ang aking puso, ang pagkabigo ay naging pisikal na sakit na natili bilang bukol sa aking lalamunan." Lumapit ako kay Rodrigo, inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat at bahagyang hinalin. Malamig ang aking kamay, mainit ang kanyang balikat mula sa alkohol. "Rodrigo, sabihin mo kahit isang bagay. Ang iyong ina ay nagbago ngang menunang walang pahintulot, nagimbita ngang halos 200 na dagdag na bisita nang walang pagkonsulta sa akin. Ngayon ay inihiling ng restaurant na Los Erika 3000. Saan ako ngayon makakakuhang ganyang halaga? Ikaw ang aking hinaharap na asawa, ikaw rin ay may responsibilidad dito." Dahan-dahang lumingon si Rodrigo sa akin. Ulap ng alkohol ang kanyang mamata, ngunit malinaw na may malamig na kalkulasyon sa loob nito. Itinapon niya ang aking kamay mula sa kanyang balikat na parang itinapon na alikabok. Nagsupa siya, at ang kanyang nanghihiking dila ay nagsalita ng mga salitang hindi ko pinaniwalaang maririnig. Napakatyan cruel na mga salitang iyon. "Marichel, ano ba iyon? Masaya tayo dito, pinalala mo. Gustong nanay na gawin itong maganda para sa atin, kaunting kamag-anak lang naman, mayroon ka naman ng pera. Negosyo, kita, tulungan mo naman ang nanay. Gawin mong masaya ang pamilya ng asawa mo. Ano naman ang malaking bagay, bakit lagi kang nagwawala?" Napatigil ako. Ito ba talaga ang maingat at mapagmahal na Rodrigo na minahal ko, ang lalaking bumubulong sa akin? "Wala akong pera, ngunit hindi kita hahayaang masaktan." Natuklasan kong ang kanyang kabaitan ay maskara lamang, nagtatago ang kahinaan karakter at immaturity. Hindi lamang siya hindi nagsalita para sa akin, sumama pa siya sa kanyang ina para pisilin ang pera sa akin. "Paano mo masasabing ganon, Rodrigo? Ang aking pera ay aking pagsisikap, hindi biro. Nagbigay na akong 1,150. Ano pa ang gusto ninyo?" Sumimangot si Rodrigo, hindi itinago ang kanyang pagkairita. Lumingon siya sa kanyang makasama at sinabing may tawang mapangmaliit, "Tingnan ninyo,
Mga kababayan, ganito ngayon ang mga babae palaway. Hindi pa nakapasok sa bahay, nagtatalo na sa pera sa asawa, huwag kayong mag-alala. Patuloy tayo. Sinabi niya ito at muling lumayo sa akin at nagsimulang magbuhos ng lambanog. Ang galaw na ito ang pagtalikod na iyon ay mas masakit pa sa anumang insulto. Ibig sabihin nito ay ganap na paghamak. Itinuturing niya akong dayuhan. Para kay Rodrigo, ang aking alalahanin at pagkagalit ay isang nakakainis na abala lamang. Sa mga mata ni Rodrigo, isa akong mapanggalit na taong nagsirain ng malaking pagdiriwang ng kanyang pamilya. Nakatayo ako ng nag-iisa laban sa kanilang dalawa. Isa ay makapal ang mukha at bastos na humihingi ng pera. Ang isa naman ay duwarde at palabas, umiwas sa responsibilidad. Pareho sila ay gawa sa isang modelo may isang kaisipan, pagsamantalahan at gamitin ako. Tumingin ako kay Rodrigo kung paano siya masayang natutuwaan kasama ang mga kamag-anak, hindi man lamang tumitingin sa akin na nakatayo sa tabi niya, nag-iisa at nilalait. At noon ko napagtanto ang katahimikan ni Rodrigo ay hindi takot sa kanyang ina o kalasingan. Ang katahimikan niya ay pakikisa. Mula sa simula, alam na niya ang lahat. Malamang na siya mismo ang nagpatibay ng planong kanyang ina para mapiga ang pera sa akin. Ang pagmamahal sa akin ay nagsimulang lumamig pinalitan ng pandidiri. Ang lalaking nais kong sabay na maglakat sa buhay ay naging inang kanyang ina na lalaki Duarte na mahilig lamang mag-enjoy sa buhay sa gastos ng babaeng di umano'y minamahal niya. Ang maluha na matagal ko nang pinipigilan ay nilulon ko, masakit, ngunit ang sakit na iyon ay nagpabuksan ng aking mga mata. Matapos ang gulat mula sa pagugali ni Rodrigo at ang kanyang ina, umatras ako ng ilang hakbang, sumuporta nga aking likod sa malaking haligi na dekorado and artificial na bulaklak. Kailangan kong suporta para hindi mabuwal, ngunit mas mahalaga, kailangan kong pangkalahatang view para masuri ang sitwasyon. Ang profesional na tingin ng isang businesswoman ay bumalik sa akin. Nagsimula akong maingat na suriin ang bawat mesa, bawat mukha sa bulwagan. 18 mesa, punong tao. Binilang ko muli at muli tiyak na 18, hindi kasama ang dalawang backup na mesa sa sulok. Mula sa panig ng nobya ang aking pamilya 3 mesa lamang. Mga magulang, mga kapatid at ilang pinakamalapit na kaibigan. Tahimik silang nakaupo, kumakain ng maingat, paminsan ay nagtatanaw ng mapagbantay sa panig na laki. At sino ang sumasakop sa natitirang trinaist mesa? Pinaningasahan ko ang aking mamata. Ang mesa 5 at 6 ay mga kapitbahay ni Rodrigo. Mula sa Cavite nakita ko na sila dati nang bumisita sa pamilya. Ngunit ang mesa 7-8 at higit pa hanggang sa pinakadulong bulwagan ay punong ganap na hindi pamilyar na mga mukha. Nakadamit sila ng pabaya, malakas na tumatawa, kumikilos ng mapahintulot sa kahihiyan. Isang lalaki, may bukas na polo hanggang dibdib. Itinaya ang kanyang paa sa upuan at maingay na sinisipsip ang butong litson. Tumutulo ang mantika sa kanyang baba. Kumakain siya habang sumisiga. Hoy, waiter, dagdag pang lambano ganito ba naman katipid? Sa isa pang mesa, ilang babae ang maingat na inilalabas ang mga plastic bag mula sa kanilang mga bag. Nang walang hiya, sinasandok nila ang pagkain mula sa mga plato papunta sa mga bag, nagbubulong. Ito para kay Pepe, ito para kay Linda. Nagpapakain ang mayayaman kasalanan na hindi kumuha. Nagtutulungan sila, sunod-sunod na naglalagay na pagkain. Hindi pinapansin ang sarsa na tumutulo sa puting mantel. Gumalva ako. Ito ang makamagana na inimbitahan ni Gina para sa prestihiyo. Mas katulad silang gutom na hugbo, dumaksa upang kunin ang mga tropeyo. Nang may paggamaw sisa, lumapit ako sa isa sa mga malalayong mesa na kukunwari na tinitingnan ang paggain at narinig ang usapan ng dalawang babae na ngumuyangang mani. Grabe, swerte talaga ni Gina ngayon. Sabi nila, manugang niya ay milyon-milyon ang kita. Inimbitahan niya ang buong barangay, nagpasundo pang jeepney. Hindi pa ako nakakain ng lecon de leche sa restaurant noon. Order na lang akong marami ngayon. Kilala mo ba ang groom at bride? Tanong isa, anong pakialam ko? Sinabi ni Gina,
Sumakay kayo sa jeepney pumunta sa handaan. Wala kayong kailangang magdalang regalo. Bibigyan pa kayong baon paguwi. Tanga ba ako kung tatanggihan? Sabi pa nila, ang manugang ang magbabayad ng lahat. Wala siyang ginastos si Gina. Nisenti mo, umuhong ang aking matain ka. Kaya pala, ito ay hindi malapit na kamag-anak. Hindi malalayong pamilya. Karamihan sa mga taong ito ay mga kapitbahay, malalim-malalim na kakilala, at higit paganap na estranghero na tinipon ni Gina para libre silang maghandaan. Ginamit niya ang aking pera para makaabot sa buong kanyang barangay. Nais niyang ipakita sa lahat na ang kanyang anak ay nagasawang mayaman at na siya ay isang makapangyarihang biyenan na makakayapang pakainin ang buong mundo ng mga delikasi. Tumingin ako sa mga boteng premium na imported wine yung uri na kahit ang aking ma-VIP na customer ay maingat na ino-order. Ngunit pinagpapalitan mataong ito sa malalaking baso at ininom parang murang gin. Bawat higop nila ay ilang daang piso. Hindi nila alam ang halaga nito. Alam lang nila na libre. Ang sakit ay bumaha sa aking lalamunan na pait. Hindi ako kuripot sa kawanggawa. Regular akong nagdodonate ng bahagi nga aking kita para tumulong sa nangangailangan. Ngunit ito ay hindi kawanggawa, ito ay lantarang panlilin lang. Ginawa ni Gina ang aking sagradong kasunduan bilang libreng buffet para sa mga estranghero para masapatan ang kanyang kayabangan at walang katapusang kasakiman. Tumingin ako kay Rodrigo. Abala pa rin siya sa mga toast. Malamang alam din niya kung sino ang lahat ng mga taong ito, ngunit wala siyang pakialam. Para sa kanya, mas maraming taong nagpupuri sa kanya, mas pagmamalaki niya. Hindi mahalaga sa kanya kung saan nanggaling ang pera. Mahalaga lang na ngayon ay siya ang pinakamahalaga at pinaka-espesyal na groom sa bulwagan. Ang pakiramdam na ginagamit ako ay hindi pa naging ganitong malinaw. Tulad ng isang mataba na tupa na inakay sa kawan ng gutom ng mga asong lobo. Ngunit ang tupang ito ay hindi na tahimik na tatayo at hihintayin na mapunit-punit. Kinupit ko ang aking makamao, tumasik ang aking makuko sa aking mapalad hanggang sa masaktan. Ang sakit ay nakpawala ang aking ulo. Ang hukbong ito nga kamag-anak mula sa barangay ay ang huling pata na nakatulong sa akin na makita ang tunay na katangian ng pamilyang malapit ko nang mapabilang ang sarili. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng handaan, ang aking nga inisip ay biglang bumalik sa nakaraan sa 3 maikli at magkakasunod na buwan ng aming relasyon na ngayon sa pagbabalik tanaw ay napakasakit na hindi ko mapigil. Nakilala ko si Rodrigo sa isang trade fair sa SMX Convention Center sa Pasay. Hindi siya negosyante, ordinaryong empleyado lang siya sa isang BPO company na dumalo kasama ang kanyang boss. Ngunit ang kanyang dating tila matalino, ang mapagmahal na mga mata at ang halata niyang kasimplihan ay umaakit ng aking pansin. Sa mundong negosyo na punong mapakalkula at matatalinong lalaki, ang naivety ni Rodrigo ay parang isang sariwang hangin. Ako mismo ang nag-inisyatibo at masayang tumugon si Rodrigo. Mabilis kaming nagsimulang magdate. Napahumaling ako sa kanyang kabaitan at pagmamalasakit. Lagi siyang nagsasabing, wala akong pera, mayroon lamang akong puso para sa iyo. Noong panahong iyon, iniingatan ko ito at natutunaw. Ako, isang matibay at financially independent na babae, ay hindi nangangailangan ng perang lalaki. Kailangan ko lang ng totoong pagmamahal at napaligaya akong natagpuan ko ito. Ngunit ngayon, nang nahulog na ang belo, ang mga kaganapan ng nakaraang 3 buwan ay lumipas sa harap ng aking mga mata tulad ng isang pelikula sa mabagal na motion. Inilalantad ang tiyan cruel na katotohanan. Naalala ko ang Mitsubishi Montero Sport na nakamotor si Rodrigo ngayon. Nang makilala namin ang isa't isa, mayroon siyang lumang na motor na palaging nasisirang at lagi siyang nagreklamo na nakakapanahon siya sa trabaho at galit ang kanyang boss. Sa awa sa aking minamahal, walang alinlangang nagbayad ako para sa isang bagong kotse mula sa dealership na kakahalagang higit sa 10,200,000 rumay. Pagkatanggap ng mga susi, niyakap niya ako
at halos umiya, nanunumpa na palalawigin niya ang regalo tulad ng pagpapahalaga niya sa akin. Ngunit sa pagdating ng bagong kotse, mas madalas na siyang nagpunta hindi sa trabaho kundi sa mga barkada at bar. Pagkatapos ay ang iPhone 15 Pro Max na ginagamit niya ngayon para mag-selfie kasama ang mga kaibigan, pera ko rin iyon. Nagsabi siya na patay na ang baterya na lumang telepono at hindi malinaw ang video call at nais niyang makita ako palagi. Ang dahilan ay napakaromantiko at nagbayad na naman ako. Bukod pa rito, 1 buwan na ang nakakaraan, mayroong 7 kaarawan ng lola niya. Ilang araw siyang lumakad ng malungkot, sinasabing bilang apo, nahihiya siyang hindi magbigay ng magandang regalo sa kanyang lola. Bago-bago ang kanyang pakikiusap sa isang staycation package sa isang magandang resort sa Tagaytay na pangarap ng kanyang lola. Nais kong masaya siya at ibigay sa kanya ang karangalan sa harap ng kanyang pamilya. Lihim kong binili ang package na nakakahalaga ng 80,000 at ibinigay mula sa pangalan ni Rodrigo. Pinuring lahat ng kanyang pamilya siya. Nagningning siya sa pride habang tahimik akong ngumingiti sa isang tabi masaya sa kanyang kaligayahan. Lahat ng mga gastos na ito, inakala kong pagpapahayag ng pagmamahal, pagnanais na ibahagi. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat, naunawaan ko kung gaano ako katanga. Hindi kailanman direktang humingi si Rodrigo. Lagi siyang gumagamit ng taktika ng pagreklamo tungkol sa buhay. Pinipiga ang aking awa at pagmamahal para kusanglop na ibigay ko ang pera. Profesional na dalagang may lalaking nagmamaskara bilang mabuting at matinong lalaki. Sa loob ng 3 buwan ng relasyon, nagastos ako sa kanya at sa kanyang pamilya ng halos 4,400,000. Nang simple ang kalkulasyon, hindi kasama ang mapangaraw-araw na gastos sa restaurant, travel at mga pagbili. At ang rurok ay ang 500,000 na para sa handaan na ngayon ay inangkin ng kanyang ina. Tumingin ako kay Rodrigo. Ang mamahal na relo sa kanyang kamay ay regalo ko sa unang buwan namin. Bawat bagay sa kanya ay binili nga aking pera. At ano ang natanggap ko kapalit? Lantarang pagtataksil, mababang paghamak sa pinakamahalagang araw. Ang aking puso ay natutuklasan hindi dahil sa pera, kundi dahil ibinigay ko ang aking katapatan sa maling tao. Minahal ko ng walang kalkulasyon, ngunit naging isang mataba lamang na piraso sa planong kanilang pamilya para magpayaman. Ang nakarang 3 buwan ay hindi pag-ibig, ito ang pinakakawawa na investment ng aking buhay. Ngunit sa bawat pagkabigo, may kabutihan. Salamat sa langit, nakita ko ang kanilang tunay na mukha ngayon habang hindi pa nakapirma ang marriage certificate. May pagkakataon pa akong itama ang lahat, kahit napakataas ng presyo ng aral na ito. Malalim na huminga ako, itinapon ang mapekeng matamis na alaala. Panahon na para isara ang aklat ng utang na ito at makamit ang katarungan para sa sarili ko. Ang kapaligiran sa bulwagan ay puro na sa tensyon. Ang malambot na musika, ang restaurant ay tila pangasar sa harap ng paghaharap na ito. Habang nakatayo ako, tumingin kay Rodrigo ng may ganap na pagkabigo. Biglang mula sa pangunahing mesa para sa pamilyang lalaki ay agad na tumayo ang isang babaeng may 50, makulay ang suot. Ito ay si Tita Chora, ang kapatid na babae ni Gina, mataba, may malakas na pagayos na hindi maaring itago ang makulubot ng pagkairita sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin, ang kanyang ngabota ay malakas na nagtatahol sa sahig, nagpapahayag ng agresibong layunin. Nakatayo siya ng may kamay sa baywang, sinukat ako mula ulo hanggang paa, at malakas at matalas na nagsalita sa tinig na ilang beses ko nang narinig, ngunit hindi ko naisip na ibibigay sa akin ng kanon karurok na kalit. Narito akong tahimik, nakaupo, pinapanood kung paano kumilos ang magiging manugang, at habang lumilipas ang oras, mas hindi ko mapaniwalaan ang aking mga mata. Pakikinig, Marichel, mas bata ka, malapit ka nang pumasok sa aming pamilya. Paano mo nang harapin ang iyong hinaharap na biyenan sa harap ng lahat? Pinalaki ka ba? Lumingon ako sa kanya, mahirap na pinipigilan ang kumukulo sa akin. Tita Cora,
Wala akong nang sasaway sa sinuman. Sinusubukan ko lamang alamin kung saan nanggaling ang absurdong bill na ito. Kinita ko ang mga perang ito sa aking pagsisikap at may karapatan akong malaman kung paano at saan ito ginagastos. Hindi ba? Mapanglait na iniling ni Tita Cora ang kanyang mga labi at ivinagaywe ang kanyang kamay sa harap ng aking muka na parang itinaboy niya ang demonyo. Lumingon siya sa mga bisita at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Pakinggan ninyo ang sinasabi niya, batang nagbebenta en damit, kumikita en pera at nakikipagtalo sa biyanan dahil sa maliit na halaga. Iho, sasabihin ko sa iyo, ang pangunahing katangian ng isang babae ay ang pagiging mapagbigay at kakayahang pangalagaan ang karangalan ng pamilya nga asawa. Anong malaking bagay na gumastos ng kaunti para matrato ang mga kamag-anak ng asawa, nandamot ka ba? At pagkatapos, kapag nakasakit ka, sino ang mag-aalaga sa iyo? Kapag may problema, sino ang tutulong? Kung ganyan ka kakuripot, sino ang mag-aasawa sa iyo? Ang kanyang masalita ay parang mga may lason na sibat na sumasabak sa aking pride. Ginamit niya ang nga naaagnas na feudal na konsepto para pilitin akong yumukod at tanggapin ang pagtutukso. Pinalit niya ang kahulugan ng pagiging mapagbigay at pagiging ginamitin. Tumingin ako sa kanya ng direkta, hindi natitinag. Tita, ang pagiging mapagbigay at pag-aaksaya ay dalawang makaibang bagay. Ginagalang ko ang pamilya nga asawa, kaya nga nagbigay ako nga 150 ng maaga. Iyon ay malaking halaga. Ngunit ang respeto ay kailangang maging mutual. Nagtuturo kayo sa akin na pangalagaan ang karangalan. Maari ba talagang mabili ang karangalan sa pamamagitan ng pagdaraya sa iba para kumain ng delikasi? Bago kayo magturo sa akin, ang mga matatanda ay kailangang magbigay nga halimbawa. Hindi nahanap ni Tita Cora ang sagot. Hindi niya inaasahang si Marichel, ang palagi at masayang nagdadala ng mamahaling regalo, ay ganito katulis ang pagsagot ngayon. Dumilat siya at nanginig, itinuturo ang daliri sa akin. Asterisk, ganun ba? Mabuti, mabuti. Kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi ka makakalis dito. Makikita natin kung ano ang gagawin mo. Asterisk, Gina. Saan ka? Ano ang ginagawa mong nakatayo riyan tulad ng estatwa? Ang iyong nobya ay nag-iinsulto sa tita at sa ina mo at tahimik ka. Tumingin ako sa babaeng ito na mabuhol at sa aking puso ay isang kakaibang kalmado ang dumating. Ang mahuling natitirang respeto sa tinatawag nilang pamilyang asawa ay nalusaw. Ngayon ay mga kalaban na lamang sila sa negosasyon na kailangan kong manalo para maprotektahan ang aking sarili. Ang kanyang masihaw ay hindi nakpapanakot sa akin. Sa kabaliktaran, nakpaliwanag sila na aking isip. Naunawaan ko na ang pakikipagtalo sa mga taong tulad niya o si Gina ay walang kabuluhan. Nagtatago sila sa likod ng moralidad, ngunit ako ay gagamit ng mga katotohanan at numero. Sa negosyo, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Lumingon ako sa manager na nakatayo sa tabi, na hinihintay na lumipas ang tensyon ng nangalikab. Malakas at malinaw kong sinabi para marinig ng lahat, kahit namga nakaupong sa sulok at kumakain ng litson. Gino, ibigay ninyo sa akin ang mikropono na 1 minuto. Nagatubili ang manager ng 1 segundo, ngunit iniabot sa akin ang wireless na mikropono. Kinuha ko ito at umakyat sa maliit na entablado kung saan nakasabit ang tarpaulin na may makasanip na pangalan namin ni Rodrigo na magandang nakaguhit. Ngayon ay nakmumukhang pangasar ito. Pinakamahal na bisita, minamahal na kamag-anak. Ang aking boses ay kumalat sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mga speaker. Nilunot ang lahat ng ingay, nanatili ang bulwagan. Lahat ng mga tingin ay pumunta sa akin. Si Gina at Tita Cora ay napatihil, hindi inaasahan na maklakas loob akong gawin ang hakbang na ito. Ngayon ay isang masayang araw, ngunit isang malaking pagkakamali sa pananalapi ang nangyari na kailangan kong linawin dito ngayon para maprotektahan ang aking karangalan at karangalan ng aking pamilya.
Hinihiling restaurant ang bayad na halos arkodivisi 130 nolla sa kabuuan at ako ay inakusahan nik pamilyang lalaki nik pagiging kuripot. Kaya naman nais kong linawin ang lahat at gawin ito ng tahasang publiko. Kinuha ko ang aking telepono. Mabilis na kinonekta ito sa malaking LED screen sa entablado na dati ay nagpapakita naming malarawang makasama. Binuksan ko ang banking app at pumunta sa history ng transaksyon. Pakitingin ang screen. Ito ang kasaysayan ng aking transfer noong ika-15 ng buwang ito. Tatanggap, Gina de la Cruz ang aking hinaharap na biyenan. Halagang transfer, eksaktong X1,550,000. Layunin ng pagbabayad para sa nanay sa organisasyon ng handaan para sa kasunduan. Lumitaw sa screen ang malalaking numero at teksto. Lumukso ang ingay sa buong bulwagan. Pumuti ang mukha ni Gina tulad ng tela. Balisa siyang lumingon-lingon, ginagalaw ang tela sa kanyang kamay. Nagpatuloy ako sa maasero na boses. Ang 1650 na ito, ayon sa aming kasunduan, ay itinakda para sa pag-order ng 5 mesa ng mataas na kalidad, pagbabayad ng dekorasyon, at pagsaklausam nga hindi inaasahang gastos para sa 50 bisita. Maingat ko itong kinalkula. Ayon sa presyong restaurant na ito, ang 550,000 ay higit pa sa sapat. Mayroon pa itong malaking natira na maaring panatilihin ni Gina para sa kanyang magastos. At ngayon ay nais kong itanong kay Gina paano ninyo ginagamit ang perang ito, sapagkat ngayon ay sinasabing restaurant na bilang deposito ay nagbayad siyang 80,000 lamang. Lumingon ako at tumingin ng direkta sa kanya na lumilit sa sulok ng mesa. Manager, kumpirmahin po ninyo si Gina ba ay nakbayad ng 80,000 ramang bilang deposito? Kinuhang manager ang isa pang mikropono at agad na tumango. Oo, tama. Si Gina ay dumating 10 araw na ang nakakaraan, nagbayad ng 80,000 riga cash at pumirma ng resibo. Lumagablab ang bulwagan samga bulong. Biyananin ay nagbigay ng 100,000 maribu, nagbayad lang ang 100,000 maribu. Saan napunta ang 100,000 maribu, inangkin ang perangang manugang. Kahiya-hiya, at nung panang sisihaw na ang babay ay kuripot ang manugang. Nakakaawa, ngunit hindi ako huminto. Halos 125,000 ay nawala pa bago pa magsimula ang handaan. Ngayon naman si Gina ay kusanglob na nagorder ng pinakamahal na pagkain, premium na alak, at pinagbabayaran ako ng karagdagang 80,380,000. Kung tahimik akong nagbayad, mawawalan ako ngayon ng halos 30,530,000. Ang perang ito ay aking pawis at dugo. Resultang walang tulok na gabi. Maagang pagbabangon bawat sentimo na kinita sa maraming taon ng negosyo. Gina, ipaliwanag ninyo saan napunta ang 525,000. Nagplano na ba kayong angkinin ang pera mula pa sa simula? Paborito at sarado ang bibig ni Gina. Hindi niya inaasahang nagingatan ko ang lahat ng patunay at naglakaslop na ipakita ang bank statement sa buong mundo. Ang maskara ang makapangyarihang biyenan at marangal na pamilya, nakakabangit lang ni Tita Cora, ay napunit sa isang litrato sa screen. Tumingin ako kay Rodrigo. Nakaupo siya, malimit na yumuyukot ang ulo, hindi na nangangahas na tumingin sa sinuman. Ang kanyang duwardeng pagugali ay nagpapalakas pa ng aking pagamak sa kanya. Negosyante ako, at bawat sentimo ay kinita ko sa pagsisikap. Nagtiwala ako sa inyo, kaya nagpadala ako ng pera ng walang resibo, ngunit ginamit ninyo ang aking tiwala para angkinin ang mapondo at ilagay ako sa harap ng katotohanan. Ito ay hindi kuripot tulad ng sinabi ni Tita Cora. Ito ay pandaraya. Ang aking huling salita ay bumaksak tulad ng martilyo. Pinapako sila sa kahihiyang poste. Ang makamagana ni Rodrigo, yaong makumakain at umiinom ng may gana, ay nagsimulang ilihim ang kanilang mga mata. Naunawaan nila na ang handaang ito ay naging hindi masarap. Matapos kong ibunyag ang mga patunay ng transfer, bumaba ako sa entablado at naktungo ng direkta sa pangunahing mesa, puno nga gabutong ang litson at mga bote. Nagbigay daan ang makatao na parang natatakutang masunog sa aking galit. Kinuha ko ang detalyadong bill na ibinigay sa aking ng manager at nagsimulang balikan ito sa harap ni Gina.
Itinuturo ng aking daliri ang bawat linya. Ang boses ko ay malamig. Inilalantad ang walang katapusang aksaya. Asterisk, tingnan ninyong mabuti. Narito ang 20 litson de leche, mga premium na uri. Sinabi ninyo sa akin na mag-order kayo ng iha na manok at kakanin, tradisyonal na pagkain. Bakit litson? Isang litson ay katumbas ng buwang-buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Nagsalita si Gina. Ang mga mata niya ay pumupunta sa iba't ibang direksyon. Ay, nakita ko na sariwa. Ang makamagana mula sa Cavite ay hindi pa nakakaon ng ganon. Nais ko silang ikagalak. Ikagalak sa aking gastos. Matalas na sinabi ko. Asterisk, sunod, premium na imported na wine, 30 bote, bawat isa ay ilang libong piso, ak 90,000 ang kabuuan para sa alak. Sa mga kasunduan, iniinom ang champagne, alak, o kung labis man ay gin. Bakit nag-order kayong premium na imported na wine para mapalango ang matito at gumawang gulo, o binalak ninyong dalhin ito sa bahay at ilagay sa aparador para sa karangyaan? Sandaling tumingin ako sa ilalim ng kanilang mesa, at siyempre tatlong hindi pa naka-open na boteng wine ay nakalagay sa malaking papel na bag sa paanan ni Tita Chora. Yumukot ako. Kinuha ang bag at may malakas na ingay na inilagay sa mesa. Narito ang patunay. Hindi pa ininom, nakapak na para dalhin sa bahay, kaya kayong si Tita Chora ay sadyang nag-order ng sobra para makapaguwi at ang bill ay ipapasa sa akin. Bawat bote ay kalahating buwang sahod. Napakatalino ninyo sa pagayos. Pumuti ang mukha ni Tita Cora. Sinubukan niyang bawi ng bag. Tinatanggihan ang lahat. Hindi iyon regalo, iyon NG restaurant. Promo. Anong promo? Kung kasama lahat sa bill, inakbayan ko ang aking kamay sa papel. Huwag akong isiping bata at tanga. Binago ninyo ang lahat ng pagkain para sa pinakamahal. Pinarami ang bilang ng mesa 4 na beses. Ginawa ninyo ang aking kasunduan na gintong minahan para sa inyong sarili. Nandun ang inyong konsyensya. Inikot ko ang paningin ko sa mga malalayong mesa, mga hindi napanalangang butong litson, alak na naibuwis sa tela, larawan ng nakakatakot na aksaya. Masakit ako para sa aking ngunit mas masakit para sa tiwala na ibinigay ko sa maling mga tao. Gina, ikaw personal ang nakikipag-ugnayan sa restaurant. Ikaw ang nagutos ang pagbabago ng walang aking pahintulot. Ayon sa batas, may karapatan akong tumanggi na bayaran ang karagdagang gastos na ito. Ngunit bilang respeto sa inyo, sinubukan ko munang alamin ang lahat ng maayos. Gayunpaman, ang inyong pagugali, ang pagugali ni Tita Cora at ang katahimikan ni Rodrigo ay nagbigay sa akin ng pinakamalinaw na sagot. Lumingon ako kay Rodrigo. Nakaupong siya pa rin, gumagalaw ang kanyang baso, ibinababa ang ulo. Rodrigo, tingnan mo, 20 litson, 30 boteng premium na wine. Masarap ba? Madali ba lumunok ng alam mong sinisingil ng iyong pamilya ang iyong hinaharap na asawa? Sinabi mo na mahal mo ako, ngunit sa totoo lang, mahal mo lamang ang aking pitaka. Itinaas ni Rodrigo sa akin ang mamata na punong dugo, ngunit walang pagbabago, galit lamang. Tapos ka na ba dahil sa ilang litson, pinahiya mo ang buong pamilya ko? Ano na ang nagawa ay nagawa na. Bakit pa bilbilin? Kayo na ang kumain at kayo na ang magbabayad. Sigaw ko, hindi na kaya pang pagpipigil. Hindi ako isang printing press para pagsilbihan ang inyong kayabangan at walang katapusang tiyan ang ma-delicacy at premium na alak. Hindi ninyo deserve ang makinita ko sa aking pawis at dugo. Ang katotohanan tungkol sa malukso na handaan ay nabunyag. Walang sigla, walang uri dito. Mayroon lamang kasakiman at kabababaan. Mahina ang pagtatago. Ang mapulang buto ng litson ay parang mga monstruo na natatawa sa aking kamangmangan, ngunit naging maliwanag na ang aking paningin at hindi ko napapayagan ang maito na lunukin ako nang masira ang lohika ni Tita Cora at nang ang manumero sa bill at ang patunay nga nakaimba na boteng wine ay nailantad ko na naunawaan ni Gina na napalibutan na siya.
Wala na siyang kakayahang itanggi ang pandaraya sa pananalapi, lumipat na siya sa ibang taktika, ang klasikong taktika na ginagamit ng lahat ng mapanupil na biyenan para manipulahin ang opinyon ng publiko. Ang papel biktima, biglang hawak ni Gina ang kanyang puso. Ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng tila sakit. Natitisod siya at bumagsak sa upuan, nagsimulang umiyak. Ang luha at sipon ay dumanak sa kanyang mukha ng napakabilis na kahit isang profesional na artista ay maaring mainggit. Diyos ko, ano bang kasalanan ko upang maparusahan ng ganito? Ako, biyuda, nagisang nakpalaking anak ko, inayawan ang lahat para hindi siya mapahiya. At naganap siya ng mayamang nobya, masama at walang puso. Ako, matanda at hindi marunong, nakita ang masasarap na pagkain sa menu, kaya pumayag. Nais ko lang na maganda ang kasal ng anak ko, para purihin lahat ang nobya dahil sa kanyang kagandahang loob, ngunit tumitindig siya ngayon sa gitna ng mga tao at inakusahan niya ako ng kasakiman na pagnanakaw. Umiyak siya at tinatampal ang kanyang mga tuhod. Mga tao, ni isang litson ay hindi ko nakain. Nagtatakbo ako, tinatanggap ang mga bisita, malapit na akong mapagot. Nais ko lamang na huwag tayong mapahiya sa harap ng mga tao, ngunit siya ay nagpapakita ng bank statements, hinahatulan niya ako tulad ng isang kriminal. Iho ko, paano na ako mabubuhay pagkatapos ng kahihiyang ito mula sa manugang? Nagsimulang kumibo ang karamihan. Ang matao ay madalas na nagmamalasakit sa mga matanda, mahihina. Nang makita ang umiyak si Gina, ang ilan nang hindi naiintindihan ang sitwasyon ay nagsimulang kondenahin ako. Nobya, huwag na, matanda na ang biyenan. Ay, gastos na lang na kaunti, maari naman mapatawad. Tingnan ninyo kung paano siya nag-aalala. Kawawa naman, mayaman, ngunit ganun kakuripot. Dahil sa kaunting pera, napakaraming eksena, hindi maganda magtapon ng basura sa labas. Sa pakikinig ng gabulungan, mas lalong umiyak si Gina, palihim na nagtatagumpay na sulyap sa akin. Iniisip niya na ang kanyang ngaluha at katayuan ng matanda at inang nagmamahal ay magpapalumay sa akin o, kahit paano, ay magpapalaki sa aking takot sa opinyon ng publiko at magbabayad ako para mapanatili ang mukha. Ngunit nakamali siya. Ang Marichel nung 3 buwang nakakaraan ay maaring natakot at nagsimulang humihingi ng tawad. Ngunit ang Marichel ngayon na harap-harap sa bil na ito at walang karampatang kabastusan ay hindi nakaramdam ngang kahit isang patak ng simpatiya para sa mga buwayang luha. Masyadong naintindihan ko na ang magpabaya sa kasamaan sa ilalim ngang pagkukunwari ngang awa ay kasamaan rin. Nakatadyo ako, nakros ang aking magakamay sa dibdib at malamig na sinundan ang palabas na ito. Nagabang, habang naghehela siya ng marubdop at ang ingay ay umabot sa rurok, mabagal kong sinabi ang aking boses ay kalmado, ngunit punong lakas. Ate Gina, tapos na ba ang inyong palabas? Sinasabi ninyo na nais ninyo ang ikabubuti ng anak para hindi siya mapahiya. Kaya't itatanong ko sa inyo ang pagiging ikabubuti ay ang taksil na pagkuha ng 8,126,000 at itatago sa sariling bulsa. Ang pagiging ikabubuti ay ilagay sa atin ang pakakautang na pakakautang. Sinasabi ninyo na matanda kayo at hindi marunong, ngunit nang tinanggap ninyo ang pera mula sa aking account, hindi kayo marunong. Nang itago ninyo ang wine sa bag, hindi kayo marunong. Lumingon ako sa nagbubulong na karamihan, mga pinakamahal na bisita, pinapayuhan ninyo ako na magpatawad at itatanong ko sa inyo kung ang inyong manugang na hindi pa nakakasok sa bahay ay dinehas ng biyenan ng 200,000 at pagkatapos ay pinilit siyang magbayad pa ang karagdagang malaking halaga para sa mga makupalang kagustuhan, magtatawa kayo at magpapatawad o mapuput kayo. Ang tungkulin ng anak ay hindi nangangahulugang maging tanga at pahintulutan ang sariling gamitin. Gumagamit si Gina ng maluha para itago ang pandaraya sa ari-arian. Ang salitang pandaraya ay malinaw kong binigyang diin, ang kapaligiran sa bulwagan ay napatigil. Ito ay seryosong legal,
na akusasyon na hindi lamang isang away ng biyenan at manugang. Nang marinig ito, nanginig si Gina, ang kanyang pagiyak ay natigil sa kanyang lalamunan. Itinaas niya sa akin ang mamata na may maliwanag na takot sa loob. Naunawaan niya na ang magiging manugang na ito ay hindi malambot na luwat na maaring maging anumang gusto nila. Iyon ba ay pagbabanta mo? Ikaw ang aking biyenan, humihikap siya, ngunit malinaw na lumambot ang kanyang boses. Hindi pa tayo kasal, hindi pa nakapirma ang marriage certificate. Legal na, hindi mo pa ako biyenan. Ang aming relasyon ngayon ay isang sibil na legal na relasyon na may kinalaman sa pera. Ikaw ay nakatanggap ng pera mula sa akin ngunit hindi natupad ang mga obligasyon. Higit pa rito, nagdulot ng karagdagang pinsala, huwag itago sa likod ng moralidad. Ang iyong palabas ng isang kawawa na matandang ina ay hindi makakahanap ng mga manunod dito. Ang aking determinasyon ay nakpatahimik kahit sa mga naktangkang ipagtanggol siya. Napagtanto nila ang seryosidad ng sitwasyon. Naupong si Gina nang may mga natuyo ng luha sa kanyang mga pisngi mukha ang isang taong natalo. Ang kanyang huling baraha ay natalo ng hindi maaring ikumpirma ng mga katotohanan at eking malamig na lohika. Nang makita ng kanyang anak na ang kanyang ina ay natalo, sa wakas ay gumalaw si Rodrigo. Hindi siya lumapit para suportahan ang kanyang ina ni hindi siya humihingi ng tawad sa akin. Lumapit siya sa akin at sa kanyang malaki at malupit na kamay ay hinawakan niya ang aking pulso at hinila ng napakalakas na natisod ako. Halika, makipag-usap tayo, bumunok siya. Amoy alkohol at galit. Hinila niya ako papunta sa tahimik na sulok sa tabing emergency exit, malayo sa mga mata at mga kamerang telepono. Nang bitawan ang aking kamay, itinulak niya ako sa dingding. Tumingin siya sa akin ng diretso at sa kanyang tingin ay walang kahit isang patak ng pagmamahal, kalkulasyon at presyon lamang. Marichel, nasisiraan ka na ba ang ulo? Naunawaan mo ba ang nagawa mo? Pinahiya mo ang aking ina, ang buong pamilya ko sa harap ng napakaraming tao. Wala ka bang hiya? Kinalong ko ang masakit na pulso at malamig na ngumisi sa kanyang muka. Pinipahiya ang iyong pamilya, ang iyong ina at ikaw mismo. Rodrigo, itinataguyod ko lamang ang aking ari-arian. Sa palagay mo, dapat ba akong tumayo at panurin kung paano nililimas ng iyong pamilya ang aking bulsa habang kayo at ang buong angkan mo ay pinupunit ako? Malalim na huminga si Rodrigo, kinukulo ang kanyang buho na nagpapakita ng kawalan ng kakayahan sa harap ng aking katigasan. Pagkatapos ay binago niya ang tono sa isa na nagsusumamo na may nota ng sumbat, ang eksaktong tono na ginagamit niya tuwing gusto niyang makakuha ng pera mula sa akin. Sige na, nangyari na, ang nanay ay mali, ngunit gusto niyang maging pinakamahusay. Ngayon na nalantad ang lahat, nahihiya na ang lahat, pakikinig. Matagumpay na businesswoman ka. Para sa iyo, ang 80,000 ay makano. Ang presyo ba ito nga isang Hermes bag mo o ilang batsyang damit na ini-import mo? Ano ang malaki para sa pamilya ang asawa? Napatigil ako. Ang kanyang masalita ay parang isang timbangang mainit na tubig na ibinuhos sa aking mukha na tunaw ang mga huling natitirang pag-asa sa aking puso. Ano ang sinabi mo? Ang 3,380,000 tulad ng aking Hermes bag. Tanong ko ulit. Ang aking boses ay nangginig sa galit. E di ano, umiling siya ng may malupit na kawalang bahala. Madali kang kumita. Milyon-milyon ang iyong kita sa isang buwan. Gumastos ng kaunti para isara ang utang na ito. Sino ang mamamatay? Isipin mong regalo ka sa nanay at sa akin. Sa lalong madaling panahon ay magiging isang pamilya tayo. Ang iyong pera ay magiging ating pera. Bakit bahabahagi? Pumunta ka na at magbayad at magiging tulad ng dati ang lahat. Magiging masaya na naman tayo at magkakasal. Tumingin ako kay Rodrigo tulad ng pagtingin sa isang dayuhang nilalang. Kaya pala sa kanyang mata, walang halaga ang aking pagsisikap. Iniisip niyang, dahil madali akong kumita, obligado akong suportahan ang buong pamilya niya. Inihambing niya ang aking pawis at dugo sa mga luho para bawasan ang halagang utang ng kanyang pamilya sa akin.
Naalala ko ang mga walang tulok na gabi sa mga dokumento, ang pagtakbo sa customs, ang mga sandali nang makatulog ako sa pagod ng direkta sa aking mesa ang trabaho. Ang aking pera ay hindi nahulog mula sa langit. Bawat sentimo ay kinita ko sa aking kalusugan at kabataan. At naglakasloob siyang sabihing, "Anong malaki naman, Rodrigo," sinabi ko, nakahanga-hanggang kalmado. Ang isang Hermes bag ay binibili ko at dinadala nga 10 taon at hindi nito nawala ang halaga. Ang 83,880,000 na inihagis sa walang katapusang tiyan ng inyong pamilya ay mawawala ng walang bakas. Maling pakahalintulat, Maricel, sinubukan niyang putulin ako, ngunit pinigilan ko siya sa isang galaw. Asterisk sa isang bagay ay tama ka, hindi ko mababankrupt ang 380,000. Ngunit mas gugustuhin ko pang ibigay ang perang ito sa mga nangangailangan o itapon sa ilog kaysa ibigay sa mga walang konsyensiyang tao tulad ng iyong pamilya. Hindi mo pinahahalagahan ang aking pagsisikap. Itinuturing mo ang aking pera bilang ating pera para ikaw at ang iyong ina ay maaring gumastos nito. Ito ay psikolohiyang isang alibuhang lalaki sa iyong katauhan. Huwag mong sabihin iyon, pumula ang kanyang mukha. Asterisk, kung hindi ka magbabayad, hindi ka makakalis dito, hindi ka palalabasing ng restaurant. Ikaw ang organizer. Asterisk, nakakamali ka. Ngumiti akong ngiting ang isang tao na may lahat ng baraha sa kanyang makamay. Ang kontrata ay napirmahan ng iyong ina. Ang kumpirmasyon para sa mga karagdagang order ngayong umaga ay nilagdaan din niya. Ako ay nagpadala lamang sa kanya ng pera para sa organisasyon. Legal na, ang responsibilidad para sa utang na ito ay pananagutan ni Gina, hindi ako. Natupad ko na ang aking 150,000. Natupad na ang aking mga obligasyon, dumilat si Rodrigo. Pumuti ang kanyang mukha tulad ng tiza. Hindi niya inaasahan na magiging ganon ako kalmado at mapapansin ang legal na gaping ito. Tiwala siyang magbabayad ako sa takot na mawala ang mukha. Pumunta ka at sabihin sa iyong ina na maghanda ng pera o ibenta ang wine at ang natitirang litson para may kredito sa utang. Sa akin ay wala ng kahit isang sentimo ang ibabayad para sa inyong pamilya. Malakas na itinulak ko siya at lumabas mula sa sulok. Nanatiling nakatayo si Rodrigo, nakatingin sa aking likod ng may galit at kawalan ng lakas. Ang kanyang parirala tungkol sa Hermes bag ay ang huling suntok na pumutol ng lahat ng damdamin. Mula sa sandaling iyon, wala ng pagmamahal sa pagitan namin, mayroon lamang isang digmaan para sa katarungan. Ang kapaligiran sa bulwagan ay napatigil. Lahat ng gatingin ay nakatuon sa akin sa maliit na babae na may mikropono sa kamay na nakatayo laban sa isang buong pamilya ng sakim na tao. Si Gina, matapos ang pagpalyang kanyang palabas, ay nakaupo na ngayon, nababalikas sa sulok ng may maputla ngunit nakaranas paring nasaktan na mukha. Si Rodrigo ay nakatayo sa dingding, puno ng galit. Si Tita Chora ay natahimik na, hindi na nangangahas na magsalita pagkatapos ng pagbubunyag ng wine. Alam ko na. Para tapusin ang kwentong ito ng malinis, kailangan kong isang layuning saksi. Lumingon ako sa manager na nakatayo sa tabi ko. Nang jingginis, nag-aalala na ang eskandalong ito ay makakapinsala sa reputasyon ng restaurant. Mahinahon hunit matatak kong sinabi sa mikropono, "Gino, maaari ba ninyong dalhin ang folder nga dokumento para sa order at umakyat rito sa akin? Nais ko, bilang pagpapatunay, na malinaw sa harap ng lahat ng saksi para walang makapagsinungaling." Pagkatapos, tumango ang manager at umakyat sa entablado ng may makapal na folder sa kanyang makamay. Naunawaan niya na ang kanyang katapatan ay susi sa paglutas ng salungatan. Malinaw at tiyak kong nagtanong sa kanya. Pakibasa ng malakas para sa lahat ang petsa, halaga at sino ang nagbayad ng deposito. Binuksan ng manager ang ilang pahina at malakas na binasa, ayon sa resibo bielga. 150 taman nung ika, 100,000 umaga, halaga, eksaktong elaborabo no, si Gina de la Cruz ang nagbayad ng deposito, oras ng transaksyon, 10:30 umaga, halaga,
eksaktong elaborabo no. Paraan ngam pagbabayad, cash. Tumanggo ako at nakpatuloy. Kumpirmahin ninyo naksalita ba si Gina ng tungkol sa isang package o bilang ng bisita? Agad na sumagot siya. Orihinal na tinanggap niya ang package na 550,000 para sa 50 bisita tulad ng hinihingi ninyo, Marichel. Ngunit sinabi niya na nagbago ang isip niya at magbabayad siya ng 25,000 deposito lamang para may reserba ang petsa. Sinabi niya na ang pamilya ay nais makatipid at magpapasya sa menu ng mas malapit sa araw NJ okasyon. Ngunit ngayong umaga, bigla na lamang niyang hinihingi na itaas ang lahat sa pinakamahalagang level at nangako na mababayaran ng pamilya ang lahat pagkatapos ng handaan. Lumingon ako kay Gina na nanginginig na parang may lagnat. Itinaas ko ang aking telepono na bukas ang bang message. Lahat ay nakarinig. Nagpadala ako kay Gina ng 1,550 rukoma ng 80 nong ika-15 kalahating oras bago niya pinuntahan ang restoran. Mayroon siya ang 550,000 ko sa kanyang bag, ngunit kumuha siya ang 525,000 lamang. Tinatanong ko kayo, Gina, saan napunta ang 525,000? Binalak na ninyo bang angkinin ang pera mula pa sa simula? Bumaba ako mula sa entablado at lumapit sa kanya. Hindi niya nangangahasang itaas ang kanyang magamata sa akin. Gina, sinasabi ninyong mahal ninyo ang inyong anak at nais ninyo na huwag siyang mapahiya, ngunit ang inyong magagawa ito ay malamig na kalkulasyon. Kinuha ninyo ang 250,000, itinago ang 225,000, nagbayad NJ utua 25,000 lamang. Ngayon ay nagpasayad ng malaki para sa litson at premium na wine upang pilitin akong magbayad pa ng 380,000. Sa kabuuan, nais ninyong kunin ang halos 150,000 mula sa akin. Kaya, Gina, nakplano ka na mula pa sa simula, nagsimulang utal si Gina, nagpapavis. Ako, nais ko sanang itago ang pera para sa inyo. Nagisip ako na pagkatapos ng kasal, ibabalik ko para sa inyong pagpapalawak ng negosyo. Huwag na kayong magsinungaling, matalas na sinabi ko, kung nais ninyong itago ito, bakit ngayon ay hinihiling ninyo sa akin na bayaran ang bill na ito? Kung nagbayad sana ako, ang 525,000 ay permanente nang mapupunta sa inyong bulsa at hindi ko kailanman malalaman ang katotohanan. Gaano katagal ninyong nagplano na linlangin ako? Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan niya ito. Sa kanyang bag ay nagtugtog ang masayang tonong halos mapangutya sa sitwasyon. Maari kayong hindi sumagot. Tinatawagan ko para patunayan na nasa komunikasyon tayo buong oras. Ngunit ni isang beses ay hindi ninyo binanggit na nagbayad kayo ng bahagi ng deposito lamang. Lagi kayong nagsasabi, ayos na lahat, huwag kang mag-alala. At ang katahimikan na iyon ay naging pagkakautang na ito. Gustong makialam si Tita Chora para ipagtanggol ang kapatid, ngunit tinitigan ko siya nang napakalakas na nanatili siyang nakatahimik. Wala nang makakapag-justifika sa kabastusan, ang katotohanan ay nalantad na. Minultang galit ang bulong karamihan, ang mga malalayong kamag-anak at mga kapitbahay, ang mga iniimbitahan ni Gina para libre silang kumain ay nakaramdam nga hihiyan. Naunawaan nila na sila ay hindi mabisita nga karangalan kundi ma-extras, magabayad na karamihan sa dula ni Gina para pilitin akong magbayad. Ang kanilang matingin sa Gina at Rodrigo ay nagbago mula sa pagalang sa pagamak. Binaba ko ang tawag, hindi na ito kailangan pa. Ang sagot ay nasa kanilang mapagbintangang katahimikan. Ngunit hindi patapos. Mayroon pa akong isang huling patunay, ang mapagpasyang suntok para putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang ito. Nahari ang ganoong katahimikan na maririnig ang tunog na aircon. Nakaupo si Gina, ang ulo ay nakalagay sa mesa, takip ang mukhang makamay. Si Rodrigo ay nakatayo sa sulok, pula, ngunit hindi na nangangahas na lumabas. Alam ko na naghihintay pa rin sila, siguro hihinto. Ako o sa pag-aakalang nahuhulaan ko lamang kung saan napunta ang pera, ngunit hindi ako nagahula.
alam ko ng eksakto. Malalim na huminga ako at tumingin sa aking pamilya. Nakaupo ang aking mamagulang, punong ang sakit at pagkabigo. Kailangan nilang makita ang tunay na mukha ng taong ito para hindi na sila magsisi sa nabigong ugnayan. Mga pinakamahal na bisita, marahil ay nagtataka kayo bakit kailangan ng malaking halaga ni Gina na naabot ang ganoong mababang gawa. Nagtatanong din ako noon hanggang sa 1 linggo na ang nakakaraan ay hindi ko sinadyang marinig ang isang pag-usap. Kumuha ako mula sa aking bag ng maliit na Bluetooth speaker. Noong nakaraang linggo, bumisita ako kay Gina para magdala ng mga bitamina. Nang pumunta ako sa kusina para kumuhang tubig, hindi ko sinadyang marinig ang pag-usap nila at ni Rodrigo sa sala. Naramdaman kong may kababalakan sa tono ng kanilang boses, kaya binuksan ko ang recorder at narito ang katotohanan. Pinindot ko ang play. Matapos ang maikling hissing, lumabas mula sa speaker ang pamilyar na boses ni Gina. Rodrigo, nagipadala si Maricel NG a 250,000. Iniisip ko ito magbabayad ako sa restaurant ng 20,000 lamang at ang 25,000 kasama ang gintong alahas ng kasal ay para kay Annalyn. Pagkatapos ay may tinig ni Rodrigo ang boses na minahal ko. Ngayon ay malamig at may kalkulasyon ang tunok nito. Asterisk nanay. At kung malaman ni Maricel sa araw ng kasal, mag-iisu ang restaurant ng bill sino ang magbabayad. Asterisk. Ang boses ni Gina ay nagtatawang-tawang tumagal ang lahat ng ito sa recorder. Huwag matakot, si Maricel ay piridyusa at nagmamahal sa iyong buong puso. Kapag maraming tao, hindi siya magbabayad, maaari ba siyang mapahiya? Mag-order ako ng pinakamahal na pagkain, imbitahan ko ang buong barangay, matatakot siyang mapahiya at magbabayad at ang 52,000 kailangan para sa regalo ni Annalyn. Mag-asawa siya sa Alemanya at hinihingi ng paningang lalaki ang malaking yaman. Saan tayo makakakuhang ganyang pera kung hindi mula kay Maricel? Ang boses ni Rodrigo ay nagatubili ng sandali at sumangayon. Oh, tama ka, si Annalyn. Ang kapatid ko tulong sa kanya ay banal na gawain. Si Maricel ay mayaman para sa kanya, ang maprang ito ay kulang palad. Makikipag-usap na lang ako sa kanya. Sasabihing may hindi inaasahang gastos, hindi siya maginala. Natapos ang recording na may tawa ng ina at anak. Pinawalan ko ang speaker. Ang katahimikan na lumabas sa bulwagan ay punong hindi gulat kundi pakasuklam. Lumabas na. Ang kanilang plano ay hindi lamang magnakaw ng para sa kanilang sariling gastos, nais nilang pondohan ng regalo para sa kasal ng kapatid ni Rodrigo na si Annalyn. Gusto nilang gamitin ang aking pinakpagurang pera para bilhin ang kaligayahan ng ibang tao para hindi sila mapahiya sa harap ng mga Aleman habang tinatapak ang karangalan at pitakan ng kanilang manugang. Tumingin ako ng direkta sa mga mata ni Rodrigo. Ang aking boses ay nanginginig sa sakit at pagamak. Rodrigo, narinig mo ba ang iyong sarili? Sinasabi mong mahal mo ako, nais mo ngang pamilya, ngunit sa aking likod ay nagtatayo ng mga plano kasama ang iyong ina kung paano ako magnakaw para sa iyong kapatid. Sino ako para sa iyo? Isang financial tool ng inyong pamilya, asterisk. Lumingon ako kay Gina. Gina, mahal ninyo ang inyong anak na babae. Nais ninyo ang pinakamainam para sa kanya. Hindi masama iyon, ngunit ang daya ang hinaharap na manugang para matustusan ang sariling anak, ito ay kabastusan. Nais ninyong itayo ang kaligayahan ng inyong anak sa aking kasawian. Wala nang maaring itanggi si Gina. Bumaksak siya nang ang ulo ay nakapatong sa mesa, tinatakpan ang mukha ng mga kamay. Si Rodrigo ay nakatayo na parang estatwa, hindi na nangangahas na itaas ang mamata. Ang audio recording ay hindi mapalalabag na patunay en kanilang sabuatan at kabababaan. Ang kamag-anak ni Rodrigo ay nagsimulang bukas na nagtatampo. Hindi ko naisip na si Gina ay ganito kakaya. Gumamit ng pera ng manugang para sa regalo ni Annalyn. At si Rodrigo ay kasabwat ng ina niya, niloloko ang nobya niya. Ang maskara ng pagiging marangal ng pamilya de la Cruz ay natanggal na. Sa harap ng lahat ay lumitaw ang kanilang hubad na kasakiman, pagkamakasarili
at kasinungalingan. Pagkatapos ne recording, ang epekto nito ay mas malakas pa sa anumang akusasyon. Ang makaparirala tulad na, si Maricel ay mataas ang pride, hindi siya mapapahiya, makbabayad siya, ay inulit-ulit sa buong bulwakan. Tumatama sa pride hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng naroroon lalo na sa karamihang inimbitahan ni Gina. Ang mga nakakataon na kumain ng may gana at nakpapaketeng pagkain ay natigil. Ang matinidor at kutsilyo ay nalaglag mula sa mga kamay. Ang mahindi panababagong pirasong litson ay naging mapait. Naunawaan nila na hindi sila mga bisitang may karangalan mga statista, mga bayad na karamihan sa dula ni Gina para pilitin akong magbayad. Inikot ko ang paningin ko sa lahat ng 13 mesa. Walang nangahas na itaas ang mamata sa akin. Ang ingay at kaguluhan ay pinalitan ng putol na katahimikan. Kahit ang lalaking noon ay humihiling, lambano habang nakataya, ang paa sa upuan ay tahimik na ngayon. Bahagyang ibinababa ang kanyang paa at nakukunwari na naghahanap ng isang bagay sa ilalim ng mesa. Si Tita Cora, ang pinakamaingay noong una, ay ngayon ay parang tubig at lupa ang lakas ng loop na kaharap sa kabilang dako para maiwasan ang mga tingin. Naunawaan niya na ang karangalan ng pamilya de la Cruz ay siya, kanyang manugang at pamangkin na tinapak. Sinesira ko ang katahimikan. Mga pinakamahal na bisita, lahat ay narinig na ninyo ngayon. Ang malukso at magagarang handaang ito ang litson at ang imported na wine ay hindi pinondohan ng pagiging magulang ni Gina, kundi ngang kalkulasyon at panlilinlang na itinayo sa aking pagsisikap. Kumain kayo ng delikasi, ngunit pakiramdam ko, bumabara na ngayon sa inyong lalamunan, walang sumagot. Ang ilan ay nagsimulang dahan-dahang tumayo, gustong makatanan sa nakakahiya na lugar, ngunit hindi ko sila palalabasing ganon lamang basta. Huwag kayong magalala. Ngayon ay iminbitahan ko kayo bilang magasaksi hindi para mapahiya ang sinuman, kundi para makita ng lahat ang katotohanan. Ang pamilya ni Gina ay ginamit ang inyong presensya para ikulong ako. Inisip ni Gina na matatakot akong mapahiya sa harap ng ganoong daming tao at magbabayat ngunit nakamali siya. Lumingon ako kay Rodrigo at kay Gina. Ang aking boses ay naging mas malalim at makabuluhan. Ang karangalan ay hindi binibilingang pera ngang iba nilihang tao mula sa kanyang sariling dignidad. Ngayon ay hindi ako natatakot na mapahiya. Kahiya-hiya ang manandaraya ng kanilang mamahal sa buhay. Ang lahat ng inyong kamag-anak ay tahimik dahil naunawaan na nila ang katotohanan o nahihiya sa ginawa ni Gina at ni Rodrigo. Ang isang matandang lalaki maliwanag na pinakamatanda at pinakarespetadong miyembro ngang ang kandahan-dahang tumayo mula sa pangunahing mesa, sumuporta sa kanyang tungkod. Puti ang kanyang buhok, matigas ang kanyang mukha, mahigpit niyang tinitigan ang lumiliit na si Gina. Gina, ano ang nagawa mo? Pinahiya mo ang buong pamilya natin. Nabubuhay tayo ng mahirap, ngunit tapat. Sino ang nagturo sa iyo na mandayan ng makabataan? Inimbitahan mo kaming lahat sa isang pagdiriwang at pinalabas na ninakaw ito. Tito, ako, humikap siya. Tumahimik, malakas na tinampal ngang matanda ang kanyang tungkod sa sahig at ikaw, Rodrigo, lalaki ka, sa halip na magtrabaho, kasabwat kang iyong ina para manakaw sa iyong nobya. Nahihiya ako para sa iyong pumanaw na ama. Mula ngayon, pareho kayong ipinagbabawal sa aming barangay. Ang mga salitaeng tagapagsalitaeng pamilya ay ang huling pako sa kabaong ng reputasyon ng ina at anak. Walang nangahas pang ipagtanggol sila. Tinalikuran silang kanilang sariling pamilya. Jumuko ako ng may respeto sa matanda. Salamat sa pagunawa sa akin. Katarungan lamang ang hinahangad ko. Ngayon na malinaw na ang lahat at wala nang natitirang sumusuporta sa kanila, panahon na para sa huling ritual na magpapalaya sa akin. Dahan-dahan kong hinubad ang betrothal ring mula sa aking singsing na daliri, puting hinto na may malit na diamante. 3 buwang nakakaraan, si Rodrigo, nakatayo sa isang tuhod, ay isinuot ito sa akin sa liwanag ng kandila. Noon ay umiyak ako sa kaligayahan. Iniisip ko, ito ang simbolo aming kapalaran, isang pangako para sa habang buhay.
Ngunit ngayon, sa pagtanggal nito, naramdaman ko ang kahangahangang kaginhawahan, hindi na ito simbolo na pagmamahal nga kadenang sa wakas ay natanggal. Sa aking daliri ay naiwan ang maputlang markatanda ng nakakasakal na ugnayan na pinahirapan ko. Nang makita ito, sa takot ay nakmadaling lumapit si Rodrigo. Noon lamang siya, tila, ay naunawaan na ang nawawala niya. Marichel, ano ang ginagawa mo? Huwag, mali ako. Patawarin mo ako. Huwag alisin ang singsing. Maari nating ayusin ang lahat. Pinipilit kong ibalik ng nanay ang pera. Magtratrabaho ako para mabayaran ang lahat. Huwag kanselahin ang kasal. Nandito pa ako. Tumingin ako sa kanyang mukha na punong takot. Hindi siya natatakot na mawala ako. Natatakot siyang mawalan ng pinakukunan ng pera, ng kotse, ng mga mamahaling bagay at ng kinabukasan na pinananatili ng iba. Kinupit ko ang singsing sa aking palat, naramdaman ang lamig ng metal. Lumapit sa kanya, kinuha ang kanyang inaabot na kamay ngunit hindi para gupitan, kundi para ilagay ang singsing sa loob nito. Huli na, Rodrigo. Ang pagkakataon para ayusin ang lahat ay nawala nang kasabwat kang iyong ina para linlangin ako. Ang pagmamahal ay maaring magpatawad ng kahirapan, ngunit hindi kailanman magpapatawad ng kasinungalingan at paggamit. Paggamit na mahtawad ng kahirapan. Tumingin ako sa kanya ng diretso at matatak na sinabi tulad ng pinutol na isang tali. Ngayon, sa harap ng aming mga pamilya at lahat ng mga bisita, ako, Marichel Santos, ay inihahayag ang pagkakansela ng aking kasunduan kay Rodrigo de la Cruz. Ibinabalik ko sa iyo ang singsing na ito. Karapat-dapat ito sa aking kamay tulad ng karapat-dapat mo sa aking totoong pagmamahal. Pinikpit ni Rodrigo ang singsing. Tumulo ang luha sa kanyang mapisngi. Maricel, pakiusap. Huwag ka nang magmakawa. Nagpapaganda pa ito sa iyong kawawang estado. Malamig na sumagot ako, lumingon. Minahal kita, ngunit hindi ako tanga. Iniisip ko, makakasama tayong magtatayong ang kinabukasan. Mayaman man o mahirap ang lalaki walang kinalaman, ngunit ang iyong pamilya at ikaw ay nagbigay sa akin ng mahalagang aral. Ang kasakiman ng tao ay walang katapusan, at ang kabutihang ibinibigay sa maling magataw ay nagiging kamangmangan. Kayo, Maga de la Cruz, ay hindi ko karapat-dapat. Lumingon ako at naglakad patungo sa aking mga magulang. Tumayo ang aking ama at bukas ang mga bisik niya para sa akin. Umiyak ang aking ina, ngunit mga luha iyon ng pagpapalaya. Sumandal ako sa balikat nega aking ama, naramdaman ang tunay na katahimikan at proteksyon. Ito ang aking pamilya doon na walang kalkulasyon, mayroon lamang walang kondisyong pagmamahal. Patawarin ninyo ako, itay, inay, sa pagpapahintulot sa inyo na magdusa. Nagkamali ako sa pagpili, bulong ko. Wala kang kasalanan, anak. Tama ang ginawa mo, ipinagmamalaki kita sa iyong lakas. Mas mainam na masaktan ng isang beses kaysa magdusa habang buhay. Uwi na tayo, sabi ng aking ama, pinipiga ang aking likod. Uwi na tayo, itay. Umalis ako, naktuvit ng aking damit at mataas ang ulo. Handa na akong umalis sa magarbong ngunit pekeng lugar na ito. Ngunit bago iyon, kailangan pang resolbahin ang isang huling usapin sa mga sakim na taong ito. Ako at ang aking makamahulang ay naktungo sa labasan. Habang nagdaraan sa mesa ng mga kaibigan at kapatid na lalaki ni Rodrigo, tumigil ako. Sa aking mamata ay nakita ko si Jonel, ang kapatid na lalaki ni Rodrigo. Bata pa siya, may kulay ang buho, at maingat na nagsisingit ng 2 bote ng wine sa kanyang backpack. Nang makita niya ako, hindi siya nagulat, aroganteng tumingin siya at ngumisi. Ay, ang dating nobya ay sumisipak na lumayo, ngunit arogante naman dati ah. Mukha lang pala tulad ng iba, kuripot din, dahil sa ilang bote na kasigawan. Bumukso ang galit sa akin ulit. Ang pamilyang ito ay bulok mula sa ulo hanggang buntot. Ina, kuya, at ngayon ay kapatid din. Lumapit ako sa kanyang mesa. Walang pagbabago ang kanyang pagmumukhang matapang. Jonel, ilabas mo ang magabote, utos ko.
Inismit niya ang kanyang malabi at tumayo. Bakit? Naka-order ang wine. Amin na ito. Hindi ka nabiyenan namin. Wala kang pakialaman. Mababayaran ng kuya. Nugumiti ako at itinuturo ang aking dalir sa kanya. Tama ka. Tinigil ko na ang kasunduan at wala na akong kinalaman sa inyo. Ngunit pakikinig ka. Ang iyong kuya at nanay ay may utang sa restoran na higit sa 40 karatus at hindi nila alam kung saan kukuha. Ang mabote bang ito ay ipagdiriwang mo para sa pagpalyangang panloloko ng inyong pamilya? Lumingon ako sa manager na sumusunod sa aking likod. Gino, tingnan ninyo kung ano pa ang inorder ng masang ito para dalhin sa bahay. Tumingin ang manager sa kanyang notepad. Ngayon lamang ay ino-order ng masang ito ang 3 karagdagang boteng wine at 5 order ng litson para dalhin sa bahay. Sinabi na isama sa kabuuang bill. Tiningnan ko si Jonel ng malamig. Narinig mo, ganun ka rin tulad ng iyong ina at kuya. Itinuturing ninyo ako bilang ATM ng pamilyang De La Cruz. Nag-o-order kayo ng walang tigil, tiwala na magbabayad ako. Ngunit paumanhin, hindi ako pinansyal na tagapagatit ng pamilyang De La Cruz. Ay, ikaw, pumula si Jonel at halos lumapit sa akin, ngunit humakbang pasulong ang aking ama, humarang sa akin. Sa matatag na boses ng isang lumang guro ay sinabi niya, Binata, kanino mo itinaas ang kamay? Sa iyong edad, kailangan mong mag-aral at magtrabaho, hindi magnakaw. Agad na ilagay ang mabote sa mesa o tatawag kami ng pulis. Sa pagkakita sa determinasyon ng aking ama at sa papalapit ng mga gwardiya, sumiksik si Jonel. Nang may galit ay inilabas niya ang mabote mula sa backpack at nang may malakas na ingay ay inihagis sa mesa. Sige, kunin mo, Matsakim, bumubulong siya. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos kay Rodrigo at kay Gina na walang kibo sa gitna ng bulwagan. Ang utang na ito ay problema ninyo, huwag kayong umasa sa akin ng kahit 1 sentimo, anong itinanimin, iyon ang aanihin. Ito ang unang aralin ng buhay na matagal na ninyong dapat natutuhan. Sinabi ko ito at lumingon, naglakat ng hindi na nagbabalik tingin. Ang paggalahit ng aking masapatos ay matatag at tiwasay. Iniiwan ko sa likod ko ang kaguluhan, mga mapahiyang mukha at malaking utang na kailangang harapin nila ng mag-isa. Lumabas ako mula sa restaurant. Ang maliwanag na sikat ng tanghaling araw ay bumaksak sa aking mga mata, nagaanyaya sa akin na ipikit ang mangga ito, ngunit hindi ito masakit. Parang lumabas ako mula sa madilim na kuweba patungo sa liwanag. Ang langit ngayon ay napakabuhaw, at alam ko na mula ngayon sa aking buhay ay magsisimula ang isang bagong pahina. Sinama ko ang aking magulang sa counter ng administrasyon sa pangunahing lobby. Sa kabilang kumukulo sa loob na galit, ang isipan ko bilang businesswoman ay nagpapaalala na hindi ako dapat kumilos ng nagmamadali. Ayoko na akusahan nila akong iskandalo at ayoko ring ibigay sa pamilyang De La Cruz ang kahit na pinakamaliit na dahilan para sa mga tsismis. Nagmadali ang manager sa aking tabi, nangangalisag sa pawis. Natatakot siyang kapag umalis ako, ang napakalaking utang ay mananatiling nakabitin sa restaurant. Marichel, pakiusap, umalis ka na ganon. Inilalagay mo kami sa isang mahirap na posisyon. Ang kontrata ay nasa pangalan ni Gina, ngunit ikaw ang nobya. Tumigil ako at lumingon sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Negosyante rin ako at naiintindihan ko ang inyong kahirapan. Hindi ako alis nang hindi natutupad ang aking mga obligasyon, ngunit ang aking mga obligasyon ay limitado lamang sa napakasunduan natin sa simula. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang kalkulator. Tingnan ninyo, ang aking kasunduan ay para sa 50 bisita, 5 mesa. Sa karaniwang manungang inyong restaurant, humigit kumulang 25,000 iyon, kasama ang inumin at serbisyo. Nang baguhin ni Gina ang lahat, halos 5,000 na ang tamang halaga. Tama ba? Mabilis na kinalkula ng manager sa isip at tumango. Asterisk. Nang wala ang litson at imported na wine, ganun na ang halaga. Asterisk. Mahusay, nagpatuloy ako. Nagbayad si Gina nga ang namba 6 bilang deposito. Ibig sabihin,
kulang ng 6 paita, ang aking bahagi ay 5 paita na kulang. Ngunit bilang mabuting kalooban, babayaran ko ngayon ang kulang, sabihin nating 55,000 pa para masigurado ang lahat. Agad akong nag-request, NG QR code at nagpadala, NG Nadyutsink, 0. Narito, kasama ang leba 25,000 ni Gina, leba 30,000 na. Saklaw nito ang gastos para sa aking mga bisita at ang base na halaga ng handaan ayon sa orihinal na plano. Natupad ko na ng maayos at buo ang aking maobligasyon sa pananalapi. Tumingin ang manager sa resibo, huminga ng may ginhawa, ngunit nagatubili pa rin. Ngunit Maricel, at paano ang hihit sa 300,000 na pakakaiba? Ang litson vine, 30 na mesa. Ha, malamig akong ngumiti at itinuturo sa gawingang bulwagan kung saan nakakagulo ang pamilya ni Rodrigo. Ang halagang ito ay kusang loob na in-order ni Gina. Inimbitahan niya ang mabisita ng walang aking kaalaman. Ang kontrata ay nasa kanyang pangalan at ang kanyang pirma ang nasa karagdagang order ngayong umaga. Kumilos ayon sa batas at humingi ng prasa may pangalan sa mga dokumento. Hindi ako kumain ng litson, hindi uminom ng premium na wine, at hindi ko inimbitahan ang mga taong ito. Hindi ko obligasyon ang bayaran ang pagaksayang iba. Binigyang diin ko ang bawat salita. Nagbayad na akong sa akin. At ang natitirang halaga pumunta kayo at habulin ang mga gorder. Kung hindi magbabayad, tumawag kayong pulis. Handa akong maging saksi at kumpirmahin na si Gina ay manloloko sa pamamagitan ng paggamit ng aking pera para sa sarili niyang layunin at nagdulot ng karagdagang pinsala sa akin. Naunawaan ng manager ang lahat. Alam niyang tama ako sa batas at sa konsyensya. Marangal akong kumilos sa pagbabayad ng base na gastos kahit hindi ko obligasyon iyon. Naintindihan ko na. Salamat Maricel. Sa ibang bagay ay makikipag-usap na kami kay Gina. Yumuko siya sa akin ng may respeto. Lumingon ako sa aking nga magulang. Tapos na. Uwi na tayo. Wala na akong utang sa kanila. Nang may pagmamalaki ay inilagay ng aking ama ang kamay sa aking balikat. Tama ang ginawa mo. Uwi na. Si inay ay maglulutong kanyang pinakamainam na sinigang. Mas masarap pa iyon kaysa lahat ng litson nila. Lumabas kami mula sa restaurant. Habang lumalayo ang aming sasakyan, naulat ng aking kaibigan na nanatili roon. Ang tunay na impyerno ay nagsimula sa loob. Bumalik ang manager sa bulwagan kasama ang 4 na guwardiya. Lumapit siya kay Gina na may hindi pa nababayarang bill na higit sa anpantigu-antigu andal. Nampanpan, Ginang Gina. Nabayaran na ni Maricel ang base na halaga. Natitirang utang ay 310,000 para sa litson, wine at karagdagang mesa. Pakibayaran po ninyo sa pagkarining ng halaga. Natulusan si Gina. Nagsimulang maganap ang nga bisita ng paraan para tumakas. Isang lalaki ang biglang tumayo, nagpapanggap na tumatawag sa telepono ay manganganak na ang asawa ko, alis na, at nagmadaling patungo sa labasan, ngunit naharang ng guwardiya ang lahat ng pintuan. Patawad, mga bisita, hanggang hindi nababayaran ng organizer ang bill, hiling namin sa inyong lahat na manatili sa inyong mga lugar. Sumabog ang bulwagan. Ako ay kapitbahay lamang. Hindi ako na-order na kahit ano. Niloko tayo ni Gina, sinabi niyang libre ang lahat. Ibalik ninyo sa amin ang aming maregalo. Hindi ako makbabayat para dito. Sinubukan ni Tita Cora na dumaan sa kusina, ngunit pinatigil ngang isang waiter. Patawad, pero nakuha sa CCTV na inilagay ninyo ang 3 boteng wine sa inyong bag. O ibalik o bayaran. Bitawan mo ako, titangrum ako, may karapatan ako. Humiyaw siya. Kumapit si Gina kay Rodrigo. Rodrigo, tawagan mo si Maricel. Sabihin mong bumalik siya, tulungan niya tayo. Saan ako kukuhang ganitong pera? Ang 125,000 na iyon ay nagastos ko na para sa paunang bayad ng lupa para kay Annalyn. Nalaman na niya ang totoo. Nagastos na niya ang pera ko. Si Rodrigo, maputla tulad ng bangkay.
ay nagtatawagan sa akin, ngunit ni-block ko na ang kanyang numero. Hindi siya sumasagot, naharang ang numero niya, sigaw niya sa desperasyon. Inutusan ng manager na tawagan ang pulis dahil sa huligan at pandaraya. Sa pagkarinig ng salitang pulis, si Gina ay dramatikong nawalan ng malay tunay man o hindi malinaw. Ngunit ang tanawin ay apocalyptic. Ang sakim na biyena ay nakahiga sa sahig sa gitna ng mga tira na pagkain. Sa kanyang paligid ay nagdurusa ang karamihan. Ang anak niya ay nag-aalala. Ang kapatid niya ay hawak ng guwardiya. Ito ang katapusan ng kanilang kasakiman. Nais nila ng magarbong selebrasyon para hindi sila mapahiya sa harap ng mga tao at nakuha nila ito, napahiya sila sa buong internet salamat sa live streams ng mga bisita. 2 araw pagkatapos ay nakaupo ako sa opisina ng aking abogado, kalmado tulad ng hindi pa naging kalmado. Sa harap ko ay isang kumpletong paketeng nga dokumento, mga bank statement, audio recording, mga larawan. Hindi ako mapagiganti. Kung lumapit sila, humingi ng tawad, at nangako na ibalik ang pera, malamang na pinatawad ko sila. Ngunit sa loob ng 2 araw na iyon, nakatanggap lamang ako nga pagbabanta mula sa hindi kilalang numero at bahang mga limura sa social media mula kay Jonel na nagsulat na pinagsamantalahan ng nobya ang pamilya ng groom. Ang kanilang kabastusan ay lumakpas sa lahat ng hangganan. Andre, nais kong mag-file ng kaso laban kay Gina sa ilalim ng batas tungkol sa pandaraya. Ang 125,000 ay ibinigay ng may tiyak na layunin, ngunit ginamit ng maling paraan na nagdulot ng pinsala sa akin. Sinuri NG Abogado ang mga dokumento. Ang makapatunay ay bakal, ang recording, ang bank statement. Sa halagang ito, malaki ang parusa. At nais mo ring ipatuloy ang pagbawing kotse at iba pang mamahaling regalo dahil hindi natuloy ang kasal. Ang regalo na ibinigay sa kondisyon ngang pagsasama ay maaring ibalik. Hindi ko nais na makulong ang sinuman, buntong hininga ko. Nais ko lang mabawi ang sa akin at maturuan silang aral. Bukod pa rito, hihilingin ko na ibalik ni Rodrigo ang kotse at iba pang mahahalagang regalo. Hindi naging kasal kaya ang regalo sa kondisyon ng kasal ay nababalikan. Nang araw ding iyon ay nafile ang kaso. Nang makatanggap ang pamilya de la Cruz ng supina at pre-litigation na sulat, nagulat sila. Nagmadali si Rodrigo sa aking tindahan, matanda, hindi nakaahit. Marichel, bawiin mo ang reklamo. Matanda na ang nanay, hindi niya matitiis ang kulungan. Ibabalik ko ang kotse, ngunit patawarin mo ang utang. Wala talaga kaming pera. Tumingin ako sa kanya ng walang simpatiya. Nang pinagsabuatan ninyong iyong ina kung paano ako lokohin, nag-isip ba kayong mag-alala sa aking nararamdaman? Nang sinabi mo na ang 50,380,000 ay katumbas ng aking bag, iniisip mo ba ang aking madamdamin? Ang batas ay pantay sa lahat. O ibabalik ng iyong ina ang pera sa akin at sa restoran, o haharapin niya ang batas. 3 araw kayo. Kung walang pera at kotse, magkita-kita tayo sa korte. Isinara ko ang pinto. Alam kong malupit, ngunit ang kalupitang ito ay kinakailangan para maunawaan nila ang lahat sa buhay ay may bayad. Pagkaraan ng 1 linggo, natapos ang lahat. Sa ilalim ng presyon ng abogado at ng utang sa restauran, sumuko sila. Natatakot na makulong ang ina at masakalan ang kasal ng kapatid sa Germany, nakmadali sila. Ang lupaing binili nila ng aking pera ay kailangan nilang ibenta ng may malaking pagkatalo. Hindi pa rin naabot ang halaga. Si Gina, natuklasan ko, ay nagutang pasam nga mangungutang para makaipon ng dabalahudahudan bilang ribu-ribu ra at may balik sa akin. Sa araw na dinala niya ang pera, 10 taon na ang tanda ang kanyang hitsura. Lahat ay naibalik na. Hayaan ninyo kami, bumubulong siya. Hindi nangangahasang itaas ang mata sa akin. Pera ko ito, kinukuha ko. Ang bayat na panahon ay maaari ninyong itago para sa gamot. Mamuhay ng tapat. Ang karma ay mabilis dumating. Ibinabalik ni Rodrigo ang kotse gasgas at marumi. Ngunit mas masakit para sa kanya ay ang paglatag ng kwentong kasama ang audio recording na kumakalat sa internet.
natanggal siya sa trabaho. Ang mga kaibigan na pinakain niya ng aking pera ay tumalikod sa kanya. Si Jonel ay naalis sa kanyang trabaho sa isang bar dahil sa pagiging bastos, at ang German na groom ng kapatid ni Rodrigo na si Annalyn, nang malamang ang iskandalo, ay nagpahiwating ang pagkanselang ang kanilang kasunduan na tatakot sa genang kasakiman na nahaman hamas. Ang presyo ng kasinungalingan at kasakiman ay napakataas. Nawala sila hindi lamang ang pera, kundi ang reputasyon, karangalan at kinabukasan. Sa pagmamasid sa kanilang pagbagsak, hindi ako nakaramdam ng pagtatagumpay, tahimik na pigati lamang. Kung higit na pinahahalagahan nila ang relasyon kaysa sa pera, maaring naging iba ang lahat, ngunit sa buhay, walang kung. 3 buwan pagkatapos, nakaupo ako sa isang maayos na kafe malapit sa isang lawa, sa *BGC**. Maganda ang Manila. Uminom akong herbal tea at tinatamasa ang katahimikan. Nang mabawi ang pera, nagpadala ako ng 50,000 sa isang foundation para sa mga may sakit na bata. Ang natira ay ipinuhunan sa pagbubukas ng bagong butik. Umunlad ang negosyo. Ang mga customer, nang malaman ang aking kwento, ay lalong sumuporta sa akin. Masaya ang aking magulang. Tuwing weekend ay dinadala ko sila maglakad. Sinabi nga aking ama, hindi mo kailangan ng mayamang asawa, anak, kailangan mo lamang ng mabuting tao. At hanggang wala pa siya, mamuhay at mag-enjoy ka. Kahapon sa kalsada, hindi ko sinadyang makita si Rodrigo. Naka-delivery uniform na siya, nakasasakay sa lumang motor. Nakita ang aming nga mata ng isang segundo. Agad niyang ibinaba ang visor ng kanyang helmet at nawala sa daloy nga sasakyan. Tumingin ako sa kanya ng walang put at pagsisisi. Lahat ay lumipas na. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang bagong business partner, isang magalang at matalino na lalaki ay nagimbitahan sa hapunan para talakayin ang isang proyekto. Hindi ko alam kung ano ang darating, ngunit ang aking puso ay handa ng muli para sa isang magandang bagay. Tumingin ako sa langit. Pagkatapos ang bayo, lagi itong nagiging mas malinaw at mas maliwanag. Ang bill na ₱380,000 ay naiwan sa nakaraan tulad ng isang mahal ngunit mahalaga na aral. Isang aral tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal at paggalang sa sarili. Ang buhay ay patas. Kung mamuhay ka ng tapat at mabuti ang puso, ang araw ay tiyak na suisikat. Naniniwala ako doon. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa aming channel, ibahagi sa inyong mga kaibigan, at magiwan ng komento. Napakalaking tulong ito sa akin para gumawa ng mas maraming bagong nilalaman. Tapos,